kami alam kung saan kami basta-basta nagsusunod. Ang dahilan ng walang flash flood na baha sa barangay, itinuro sa kawasan na river wall na ito na proyekto ng DPWH. Base sa Transparency Gov.ph portal, nagkakahalaga nito ng mahigit 232 milyong piso. Sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa LGU ng Amara dito, nakapangalan sa isang Anore Construction ang contractor nito. Nakitaan daw ito ng maraming juta sa sementadong bahagi at ang mga steel sheet pile ay tinais at ginawang 3 hanggang 6 na metro na lamang. Nang masira ito, nakita ng mga opisyal ng barangay ang kalidad at uri ng materyales na ginamit. So parang may tumag po yung ginamit na na bago. At tapos yun po, medyo may kanitsyan din yung buhos ng semento. Kaya siguro, paglakas ng tubig, nawasaot kagad. Ang kawalan naman ng tamang river protection wall project sa ilang bahagi ng bayan ang sinisilip na dahilan ng ilang residente kung bakit bumiga ang ilang kabahayan nakapwesto sa bandang ilog itong nagkakabagan gaya ng bahay ito. Panipis po ng panipis ang buwang ng lupa dun po sa ilang kabahayan. At ang pinaghahandaan po ngayon ng mga local officials ng bayan ng Abadillo ay ang dumating na bagyo at ang inaasahang pag-intensify ng habagat. Even the LGU, hindi namin, parang dumating na lang yung project na hindi nag-knock sa aming LGU. Kaya hindi kami masyadong aware din sa mga flood controls na dumating sa bahay namin. Dahil dito, kanya-kanyang do-it-yourself o kanya-kanyang flood control muna ang mga residente sa kanilang ilog. Katulad po nito, nagsambag po yung mga bayanihan po ito. Nananawagan po na tulungan sila kahit sako, gabion wire, para po maprotektahan nila yung lugar nila. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Abra-Tilo. Dahil pahugso pa rin ang ulan, ngayong hapon, ilang landslides na naman ang naitala. Gaya dito sa isang bahagi ng Apiasco na nakabunan ng lupa mula sa katabing punto. Sa isang lipid na sityo ng barangay Alacaang sa bayan ng Santa Cruz, aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang tila nagtala sa kanilang sityo matapos mawasak ng isang bahagi ng epekta na nagsisigiring access road o ang maraming daanan ng mga pagtulong pamilya papunta at malabas na kanilang komunidad. Ang mga naglalakihang semento ay nasa katabing ilog pa ng aming bisitahin. Ang pagkasira ng dike road sa lugar isinisisi naman ng barangay officials sa hindi pa natatapos o hindi raw natapos ng flood control project sa kanilang barangay. Kung hindi natin ma-actionan ay isang dilubyo, hindi lamang po sa isang barangay, kundi sa 5 barangay dahil ito ho libo-libong ektaryang lupain ang mga sisira at mawawasak. Hindi pa malinaw sa sumbong ng Pangulong Boga kung sino ang contractor ng DPWH flood control project na ito. Wala pa rin tugon ang DPWH di maropan sa aming mga details at inquiries. Wala rito sa Occidental Mindoro, J.P. Sorian, nakatuto 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po yung Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa tinatawag Field Sports Competition sa Beijing, China, nasunod daw mula kay Usain Bolt ang titulong fastest man in the world. Nga lang, ang bukasan ng record, hindi isang tao, kundi isang robot. Sa karera ito, may bumasag na raw sa 100-meter record ng fastest man in the world na si Usain Bolt. Nagawa kasi niya ito sa luglaro ng 9.39 seconds o 0.19 seconds na mas mabilis kaysa sa Jamaican sprinting legend. Pero ang gumagawa sa titulo, hindi tao, kundi isang robot. Siya si Tiago Ultra, isang humanoid robot na kabilang sa mga 2,000 robots na alahok sa binaos ngayong World Humanoid Robot Games sa Beijing, China. Sa naturang palakasan, paghaharap-harap ang mga kalahok ng robot sa iba't ibang sporting event, gaya ng sprinting, sparring, at football, pati na mga scenario-based contests. Ang 9.39 second record ni Tiangong Ultra, nasungkit nito sa preliminary heat pa lang ng 100-meter race. Malaki na ang in-improve ni Tiangong Ultra kumpara na sumabak siya sa World Humanoid Robot Games noong nakaraang taon.
Ang naitala niya kasing oras last year, 21.50 seconds. At hindi lang daw si Tiago Ultra ang nakatalo sa record ni Bolt. Maging second ticket yung Ultra na si Lightning, mas mabilis niya daw may dalang oras. 9.47 seconds lang. Si Lightning din daw ang nanalo sa humanoid half marathon sa taong ito. Ang kanyang oras, 50 minutes and 26 seconds. Mas mabilis ito kumpara sa pace ng Elite Men's human world record. Yung mga robots na nandyan, some of them are specifically talaga designed para mag-excel sa isang area niya. Talagang in-optimize yung design. Ang difference kasi, ang versatility po ng tao is we are well adapted. So sa everyday tasks, the versatility po ng tao, hindi pa rin tayo na mapapalitan ng robots. There is this line between autonomy and human control. The objective for these commercially made and industrial robots is towards repetitive tasks where human intervention, supervision is still necessary. No one in the factory is going to let the robots just do it without human intervention. Ang World Humanoid Robot Games, hindi lang sinusubok ang kakayahan ng humanoid robot. Pinapamalas din dito ang latest achievements sa robotics at artificial intelligence. Pero kilala niyo ba kung sino tinuturing na ninuno ni Tiago Ultra, Lightning, at iba pang humanoid robots? Kuya Kim! Ano na? Ang tinuturing na unang modernong humanoid robot sa kasaysayan ay si Waseda Robot Power 10111. Siya ay isang full-scale humanoid robot na dinevelop ng Waseda University ng Japan. Ang kanyang taas na sa 160 centimeters at tumitimpak naman siya ng halos 100 kilos. Para siya makagalaw at makagawa at patuwan ng kanyang mga function, meron siya lead control system, vision system, at conversation system. Pati na external receptors, artificial na mata, tenga, bibig, at tactile sensors. Dahil sa mga ito, si Wapot 1 may tutulong naman kaya ng mental faculties ng 1.5-year-old na bata. Ang pagkapunod kay Wapot 1, tinuturing ng isang mahalagang milestone sa development ng mga modernong humanoid robot. Samantala para malaman ng previous video ng bayan ng balita, post to comment lang. Hashtag Kuya Kim. Ano lang? Laging tandaan, importante ang kaya lang. Ako po si Kuya Kim at sabihin ko kayo, 21. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginasa ng Confidential Fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang kumarap sa impeachment court kung patatawa. Nakatutok si Marisol at Dulaman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa Security Officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Inipay ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng muling paggamit ng kalahating binumpis ng confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Si Lachica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito nagpunta. Siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News si Lachica. Tumanggi siya magbigay ng payag pangka, pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung patatawag. Sa isang statement rin, sinabi ni Lachica na kailanman hindi raw siya pwede magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ng totoo na naaayon sa batas at security restrictions. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila si Lachica para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumayayin din siya sa investigasyon ng Armed Forces at the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Nirecommend natin ito for determination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has
already taken, no, yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa servisyo sila Chika, pero wala siyang assignment mula noong October 2025. Nagsilbi siyang every noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Naroon siya noong 2024 habang inililipan ng hospital ang Chief of Staff ng Duterte President Lopez. Ang naging sanhi para reklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legalization order ng Kamara. Ibinasulit sa kalooban ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat ay bisihan ng papel ng Chika sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Naranasan din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happening. Julie got the dance moves. All eyes on lahat sa SB19 dance cover ng kaputong couple na si Julian Camate at Fraser Cruz. Na para bang ready na siya for her own solo concert? Sold ang Vanity Stephanie sa kanyang pinusuong cover ng Great Expectation by Shanna Spiro. Kogsa. Nasa TV lang forever. Simula September 12, mapapanood na ang Company Storyteller na si Papa Dudut sa drama anthology na Barangay Love Story. Huwag pa lang patin, batang to the effort para makasaya ang kanyang mama, sinusuan. At mga pito ng Forgotten Island, isinare kung ano ang pinaka-expect nila sa Pinoy themed animated film. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Pinakamalaking river basin po sa Pilipinas, ito po Cagayan River Basin. Ito po ay may 27,800 square kilometer. Ang sunod po, ito yung nasa Pampanga River Basin, Alma River Basin, Bicol River Basin, at Pasig Marikina River Basin. Ito pong limang to ay may mga telemetric system na kompleto po sa rating at water level stations para ma-monitor kung ano yung condition o kalagayan ng river basin kung maaabot.
interface. Umaapaw na ang emergency room sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa dami ng pasyenteng may leptospirosis. Kaya naghahanda na raw ang Department of Health sa posibleng pagsipa para ng dami na nagkakasakit sa susunod na linggo. Nakatulog si Mari Duman.